O minamahal, ato na sab kita sa pinaka-importanting bahin nga maong pagpatilong sa pulong sa Dios. Ato ang dama minamahal ato mga Biblia o ato mga idulungog minamahal ato patilong ng pulong sa Dios. O ato hatag panahon minamahal pamarog ta minamahal agi pagrespeto sa pulong sa Dios ato hatag pahigayon pag doon ato ng preacher balirulan kanisa. Amen. God bless you, beloved co-preacher Bernardino. Ang tanan mag-say, praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga kapatid, praise the Lord. Purin ka dakilang Diyos, salamat mahal Pinoon sa oras na ito, sa midweek service na ito, sa araw na ito, mahal Pinoon. Salamat mahal Pinoon sa mga unang bahagi siyang gawain sa gabi ito, sa mga uwitan, tugdugan, sa mga himala ang aming napakinggan. O Diyos, yung presensya ang aming nadama, mahal Pinoon, sa pagbibigay o sa lahat na patutuon ang aming napakinggan, sa mga kapangyarihan, sa iyong buting gawa sa aming buhay, mahal Pinoon. Purin ka, O Diyos, salamat mahal Pinoon sa lahat ng bagay na aming nakamtan mula sa iyo, mahal Pinoon. O Diyos, narito po kami kay Mahal Pinoon sa huling bahagi, yung banal gawain, yung pag-inig ng salita. Mahal Pinoon, wala akong magawa sa sarili kong kaalaman na bigyan mo ako ng karunungan. O Diyos, turuan mo kami lahat, Mahal Pinoon, pangunahan mo kami. O Diyos, patawarin mo ko sa aking mga pagkukulang, maghinal, pagbigyan, pangunahan mo kami. O Diyos, alisin ang lahat ng mga sagabal, hadlang sa aming kaligtaan, sa pangalan ni Jesus, opposing spirit, doubt and belief, cast out, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Ating palapakan nating mahal na Panginoon, mga kapatid, una sa lahat, ang pinakataas, napapurit, pagpasalamat, pagdagila, kalahatian ay tanging sa ating buhay na Diyos at double honor sa ating beloved Noble Evangelist, Wilslada Amida, ating mga pastor, mga pag-aalala sa magandang turo sa ating beloved na Pastor William Amida, sa kanyang salita sa mga Panginoon, at magandang gabi po sa ating mga kapwa mga gawa, itong mga beloved ordinary preachers, co-preachers, co-workers, sa lahat na kapatiran nandito, maging sa ating mga viewers sa gabi ito. Magandang gabi po sa ating mga viewers sa buong Middle East, buong Canada, buong Australia, sa lahat ng dako sa buong Visayas Mindanao, sa buong around the globe, sa buong panig ng buong mundo, mga minamahal. Dahil tayo ay high-tech na ngayon, live streaming, makita tayo sa buong mundo. So magandang gabi po sa lahat, sa ating mga kapatiran, narito o narito sa barangay sa Pitalo, San Fernando, sa lahat po ng magagawa, sa lahat ng division ng choir member, musician, lahat po na narito mga kapatid ay magandang gabi po sa lahat. Ating palapakan nating buhay na Diyos, mga minamahal, praise the Lord. Ang lahat mag-say, praise the Lord. Mahal Panginoon, at tayo dadako na sa pakikinig ng salita, mahal Panginoon. Talagang alam natin mga kapatid na tayo po ipinagpala dahil mayroon tayong tunay na propita, mayroon tayong tunay nga mangaral na nagturo sa atin na ito po'y kinuha galing sa Biblia. Amen? Amen? At alam natin yung Bible, yung Scripture ay galing sa mahal na Panginoon. Si praise the Lord. Wala tayong gilatag dito ng mga nobina anuman, kundi Bible ang ating pinag-aralan, yung salita ang mahal na Panginoon. Mga kapatid, ating pag-uusapan ng dito mga kapatid, yung panampalataya ni Bartimeo. Mga kapatid, ating babasa sa Mark chapter 10 verse 46 to 52. Ito isang pulubi at isang pulubi na bulag pa. Pero ating makita ang kanyang panampalataya, ating basahin mga kapatid. From the book of Mark, chapter 10 verses 46 to 52. And they came to Jericho. And as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Amen. Amen. Ating palapakan nating buhay na Diyos, mga Marcos, kabanatang 10, ang talatay 46 hanggang 52. At nagsidating sila sa Jericho,
na habang nilinisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga alagad at lubhang maraming mga tao. Ang anak ni Temyo, Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya si Jesus na Nazareno, siya nagpasimulang magsisigaw na nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya pinagwikaan na marami upang siya'y tumahimik, darabat siya'y lalong sumigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag niya ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob. Ikaw ay nagtindig, tinatawag kaniya. At siya pagkatapos ng kanyang balabal, ay namadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Raboni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya Jesus, umayo ka na iyong lakad, magaling ka na iyong pananampalataya. At pagdakit tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Amen. Amen. Ating palapakan ang buhay ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Sa ating magkita dito mga kapatid, yung buhay o kwento sa Biblia, yung si Bartimeo, mga kapatid, na isang bulag. Nang dumating ating mahal Panginoon doon sa Jericho at nang narinig mga kapatid, dahil bulag ito si Bartimeo, sabi dito mga kapatid na sabi dito at nagsidating sila sa Jericho at habang nilisan niya ang Jericho, papunta na kasing Jerusalem ang ating mahal Panginoon, mga kapatid, nakasama na ang kaniyang mga alagad, apostolis, sa at ng lubhang maraming mga tao. So maraming tao pa mga kapatid. Ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang palubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. Sabi dito, at nang marinig niya na yaoy si Jesus Nazareno, siya'y nagsimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Ating makita dito mga kapatid na nang dumaan ang ating mahal Panginoon sa Jericho at mayroong bulag na pangalan ay Bartimeo, isang bulag at isang pulubi. Sabi ni Biblia, nang narinig niya nga ang mahal Panginoon nandoon, dumaan, kasi bulag siya. Narinig niya. Siya po'y nagsimulang nagsigaw nang sabi niya mga kapatid, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Sabi niya, Jesus, ikaw ang anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen? Ating makita ito mga kapatid na si Bartimeo, bagamat siya ay isang bulag sa pisikal, ngunit ang kanyang spiritual eye ay bukas. Amen? Dahil na-recognize niya, nakilala niya ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tinawag niya ang mahal na Panginoon, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Jesus, ikaw ang anak ni David, mahabag ka sa akin. Kasi yung son of David, yung tunay na, yung son of David mga kapatid, ang ibig sabihin niyan is Messiah. Kasi ang tunay na Messiah ay nanggaling sa lahi ni David. Amen? Ulitin ko, ang kahulugan ng son of David, kasi iba nagulo, anong kahulugan? Ang ibig sabihin niyan ay Savior o Messiah, mga kapatid. Kasi ang tunay na Savior o ang tunay na Messiah, mga kapatid, ay nanggagaling sa lahi ni David. Kaya tinawag siyang Son of David. Amen? So, praise the Lord. Kaya may son, Son of David, Messiah means the expected king and the deliverer of the Jew. Siya po ang hinihintay na maging hari o maging tagapagligtas sa mga Hudyo. Kaya lang mali lang ang kanilang sa mga Hudyo, kasi sa panahon sa ating mahal na Panginoon, kung nalahan na natin mga kapatid na yung ang ating mahal na Panginoon ay isinilang doon sa Bethlehem. Kung naalala natin yung 3 wise men, yung mga pantas, tatlong mga pantas, mga wise men, sila po ay dumating doon at hinahanap, kasi nakita nilang bituin ng Panginoon at sila ay nagtanong na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Kaya nang narinig to ni Herodes, siya ay nagugulumihan sa kanyang puso, mga kapatid, siya ay na-trouble si Herodes. Kaya mga kapatid, nang nakausap niya ang mga mago, sabi niya, sige, hanapin niyo ang King of the Jew, yung ipinanganak na hari sa mga Hudyo. At kung
kasi pumunta ay sabi ng mga pantas, kami narito upang hanapin namin siya, upang sambahin namin siya. Sabi ng Herodes, sige, puntahan ninyo, at yung makita ninyo, sabihin nyo sa akin. Kaya ako din ay sasamba sa kanya. Ngunit mga kapatid, alam ng Malpino na talagang si Herodes, mga kapatid, kaya magitan ng angel o dream, mga kapatid, na sila po ay pagkatapos nilang naghandog sa Malapino, nakita nila ang buhay na Diyos, ang ating Malapinoon, sa pasungan na doon sa pasungan ng baka, mga kapatid. At pagkatapos nakabigay sila ng gift, sila ay dumaan sa ibang daan. Nang nalaman ni Herodes na hindi na bumalik yung mga pantas, nagalit siya. At inutos niya na 2 years baba, lahat na sanggol ay papatayin. Amen? Si praise the Lord. Kasi mga kapatid, talagang ulitin ko, Messiah meaning mga kapatid is Savior o tagapagligtas. The expected King and deliverer of the Jew. So mga kapatid, so ating nakita nga bagamat si Bartimeo ay isang bulag sa pisikal, nalaman niya, nakilala niya, na-recognize niya ang tunay nga pakikilala niya sa Malapino, nakilala niya ang ating Malapino pala siya ang tunay na tagapagligtas. Amen? Amen? Naunawaan ni Bartimeo, tawag niyang son of David, naunawaan niya na ating Malapinong Jesus, siya ay tunay na tagapagligtas. Siya ang Misaya. Amen? Amen? Siya ang Misaya, siya ang tagapagligtas. Mga kapatid, kaya sabi niya, have mercy on me. Habag-habagan mo ako. Mga kapatid, kaya tingnan nabasa dito mga kapatid na ito po ay maliwanag na sabi dito mga kapatid na at nang narinig niya na yaoy si Jesus Nazareno, siya'y nagpasimulang nagsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw ang anak ni David, mahabag ka sa akin. Sabi sa 48, at siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen? Ating magkita, marami mga tao kasama ang apostolis at that time, mga kapatid, habang siya'y sumisigaw, siya po'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Amen? Si praise the Lord. Para bang atin nakita, mga kapatid, na parang sinabi, tahimik ka dyan. Huwag kang magsigaw, huwag kang ang gulo-gulo mo. Parang binawala si Bartimeo sa mga kapatid sa mga tao. Ngunit ating nakita, mga kapatid, na lalo siya, mas habang siya ay pinatahimik o pinagwikaan, pinagsabihan, lalo ang isinisigaw niya. Lalo siyang sumisigaw, ikaw, sabi niya, Jesus, ikaw, sabi niya, lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen? Lalong pinagsigaw niya ang katotohanan nga ang Panginoong Jesus, siya ang Misaya nga dumating. Amen? Kaya mga minamahal, minsan sa ating paglingkod sa Malapinon, minsan mara sa ating paglapit sa Malapinon, sa ating nang ating nakilala ang tunay na Diyos. Katulad ni Bartimeo, tayo ngayon ay na-recognize natin ang tunay na Diyos. Amen? Kayo ba ay naniniwala nga ang ating sinasamba ay tunay na Diyos? Katulad ni Bartimeo nga, bagamat siya ay bulag sa pisikal, pero ang kanyang puso, ang kanyang isip, hindi bulag, nakilala niya ang tunay na Diyos. Amen? Hindi siya nag-alilangan, sumigaw siya, lalong ipinagsigaw niya, bagamat pinagwikaan siya, i-application sa ating buhay. Sa ating panampalataya sa Malapinon, sa ating paglilingkod, minsan makaranas tayo ng pag-uusig, pagwikaan tayo, gusto tayong patahimikin. Talagang sa ating panampalataya, mga kapatid, tayo po ay inuusig na, pinagwikaan na tayo. Sa ating mga loved ones, o sino man na nag-uusig sa atin. Ngunit, maraming nakita natin, mayroong iba umatras dahil sa pag-uusig. May bilkal yan, yung
binhi na hulog sa bato. Nagagalak silang tinanggap mahal Panginoon, ngunit pagdating sa mga kahirapan, pagdating sa mga trials, pagsubok, sila po ay hindi nagpatuloy sa paglingkod sa mahal Panginoon. Amen? Hindi po nagbunga ang kanilang buhay. Mga kapatid, dito ating makita, kahit siya ay pinaghikaan, pinagsabihan, mas lalo niyang isinigaw ang katotohanan. Amen? Dahil sa panahon natin mahal Panginoon, maraming mga tao sa panahon, dahil makita mga kapatid, at that time nyo, ang Panginoon dito sa mundo, lumalakad dito sa mundo, sa panahon dito sa Israel, maraming mga tao nakita sa mga himala nga ginawa ng mahal Panginoon. Ngunit hindi pa rin nila nakilala ang tunay na pagkatao ng ating mahal Panginoon. Amen? Amen? Diba? Ang mahal Panginoon, ang tanong sa kanyang mga alagad, diba, tanong ng mahal Panginoon sa, mabasa siya sa Matthew chapter 16, nasabi ng mahal Panginoon, sa palagay ninyo, sa mga tao, ano ang sabi nila patungkol sa anak ng tao? Kasi mga kapatid, isa sa mga title ng mga Pinoy, tinatawag siya nga Son of God, tinatawag din siya Son of Man. Dahil katawan tao siya. Sabi niya mga kapatid, ang sabi ng mga Pinoy, ang sabi sa mga tao, ano ang sabi nila patungkol kung sino ang anak sa tao? Ang sabi ng Apostoles, may iba, Panginoon, may iba nagsabi si Juan Bautista daw. Ang iba nagsabi na si Elias na prophet o si Jeremiah na prophet o isa sa mga propeta. Sabi ng Panginoon. Yan ang sabi nila. Nagsabi sila na ang ilan nagsabi na si Juan Bautista daw na dumating, si Elias o sa Jeremiah o sa isa sa mga prophet. Yung pagkilala sa mga tao, hanggang prophet lang. Kaya tinanong ng mahal Panginoon, sabi niya sa kanyang mga alagad, kayo, sino ang anak ng tao? Sino ako? Ang sumagot, si Pedro. Amen? Amen? Ating basahin mga kapatid, para baka magsabi mong akin-akin lang. Matthew chapter 16, verse 16 to 18. From the book of Matthew, chapter 16, verse 16 to 18. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Amen. Ating palapakan ng ating mahal Panginoon. Ang sagot ni Pedro, tamang-tama. Ang sabi ng iba, sino ang anak ng tao? Tanong ng mahal Panginoon sa kanyang alagad, sino ba ang sabi ng mga tao? Sino ang anak ng tao? Kilala ba nila? Sabi nila, si Elias. Sabi nila, mga propeta, si Jeremias. Hanggang prophet lang sila mga kapatid. Ngunit, sabi ng mahal Panginoon, kayo, sino ako? Sino ang man of God? Sino ang son of God? Sino ang anak ng tao? Sabi ng mahal Panginoon. Ang sagot ni Pedro, sagot ni Simon Pedro, at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Say praise the Lord. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at kanyang sinabi, mapalad ka. Amen? Tayo po, maraming hanggang ngayon sa ating panahon ngayon mga kapatid, mayroong mga congregation nga ang pagkilala nila mahal Panginoon ay hanggang propeta lang. Yung iglesia ni Manalo ay tingin nila sa mahal Panginoon ay prophet lang, isang tao lang. Ngunit sa atin, alam natin, ang Panginoon nagkatawang tao, pero hindi siya tao, tunay siya nga Diyos nga nagkatawang tao. Amen? Amen? Mapalad ang mga tao, manampalataya, nga naniniwala, nga siya ang Diyos nga nagkatawang tao, siya ang Diyos nga nagkatawang tao, siya ang tunay na Diyos. Hindi lang prophet, mga minamahal. Amen? Amen? Sabi ng iba, bakit kayo mga taga-miracle? Bakit kayo para kayong nagsamba sa inyong mahal na pastor? Hindi man tayo nagsabi hindi tayo nagsamba sa mahal na pastor dahil binigyan natin ng double honor. Nasa Biblia yung magbigay tayo ng double honor sa mahal na pastor. Kasi kinalala natin ating mahal na pastor, siya ang end-time prophet sa ating panahon ngayon. Amen? Pasalamat tayo.
mayroon tayong tunay na propeta, ating mga pastor, tunay na propeta. Yan ang pakilala natin niya, sa kanya. Siya isang man of God, isang propeta, tunay na propeta sa end time prophet, sa ating huling propeta sa ating panahon ngayon. Ngunit isa lang ang ating sinasamba, ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya mapalad tayo mga kapatid, ang lahat sa praise the Lord. Napakapalad natin. Sabi ng mahal Panginoon, ang sabi ng mahal Panginoon, sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, mapalad ka, Simon Barhunas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama nga nasa langit. Amen? At sinabi ko naman sa iyo, na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen? Si praise the Lord. Dahil naunawaan ni Pedro, tamang sagot, tamang pakilala niya, na-recognize niya ang tunay na Diyos. Hindi siya nag-alilangan, mga kapatid. Sabi ng mga mapalad ikaw, Pedro. Ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Amen? Alam natin ang iglesia, hindi ito building, mga kapatid. Amen? Ang iglesia, mga taong mula sa kasalanan ay binago at lininis ng dugo ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? So, praise the Lord. Huwag tayong mag-alilangan. Huwag tayong mag-alilangan, mga kapatid. Bagamat dumating ang pagsubok sa ating buhay, pag dumating man sa ating buhay, may karamdaman tayo, nagkaroon tayo ng karamdaman, huwag kang mag-isip na, totoo kaya itong sinasamba ko? Bakit nagkaroon ng karamdaman? Kung magkaroon tayong karamdaman, maaring ito'y tayal sa buhay mo, or maaring ito'y paalala sa buhay natin. Kung hindi man pagsubok, maaring mayroon tayong reminder sa mga Panginoon dahil mayroon tayong kasalanan na gawa. Pero pag tayo lumapit sa mga Panginoon, katulad ni Bartimeo, ito isang bulag, ngunit sabi niya, Son of David, have mercy on me. Kilala niya nga ang tinatawag niya, yung Jesus na tinatawag niya, yan ang tunay na Misaya. Amen? Amen. Mapalad tayong lahat. Nandito tayo sa tunay na iglesia. Amen? Tunay na iglesia, makilala mo ang tunay na iglesia dahil ang iglesia, ito'y mga taong makasalanan na binago. Dito atin nakita ang ating mga patutuo, ang inyong mga patutuo, tayong lahat ay galing sa kasamaan. Pagdating natin dito, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. May mga bisyo tayo, hindi kayang tanggalin ang ating mga bisyo. Mayroon man tayong mga masamang ugali, mayroon marami tayong mga kalikuan sa ating buhay. Ngunit pagdating natin dito, hindi natin kayang tanggalin ang kasamaan sa ating buhay. Ngunit pagdating natin dito, dahil sa tunay na Diyos na ating nakilala, mga kapatid, tayo po'y lilinis ng dugo ng malapay noon. Mga kapatid, tayo po'y nagbabago ang ating buhay. Ang iglesia nga tunay, mga tao nga galing sa kasalanan at binago ng ating nabuhay na Diyos. Amen? Yan ang iglesia, yung doon mayroong tunay na patutuo. Kaya mag-ingat tayo, huwag natin sirain ang ating reputasyon. Huwag natin sirain ang ating mga testimony. Amen? Si praise the Lord. Ito'y tunay na iglesia, mga kapatid. Makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, na ating buhay, dati ang gulong-gulo, walang pag-asa, walang kapayapaan, walang katahimikan. Hinahanap natin ang katahimikan, hindi natin nasumbungan. Ngunit pagdating dito itong iglesia na ito, na maraming magsabi na kulto daw, maraming magsabi na ang ating sinasamba ay mala pastor. Hindi, ang ating sinasamba ay tunay na Diyos dahil siya ang nagbabago sa atin, hindi tao ang nagbabago sa atin. Mga kapatid, yung dugo, na dating sa Old Testament, yung dugo, mga kapatid, yung dugo sa hayop, sa tupa, sa kambing, karniro, ito po'y hindi nakapagtanggal sa kasalanan ng tao. Amen? Praise the Lord. Tayo po'y mansado na sa ating kasalanan. Makita niyo mo yung damit na mansado? Di ba, pag mansado ang damit, marami na high-tech ngayon. Mayroon ng sunrox, mayroon ng chlorine, mayroon ng limonsito, mayroon ng Ariel na sabon para matanggal ang mga dumi. Maraming mga advertisement na magpetinsyahe sila. Yung Ariel, yung Tide, yung ano pa niya, nga sila makapaputi ng makatanggal ng mga mansa.
Amen? Kung natanggal ang mansa sa sundrok, yung damit na may mansa natanggal sa sundrok, mga minamahal, lalong makapangyarihan ang dugo ng mga Pinoon ng ating kasalanan, ang mansadong buhay ay tinanggal. Inalis ng mga Pinoon ang mansa sa ating buhay dahil sa dugo ng ating mahal na Panginoon. Amen. That's why praise the Lord. Kaya mga minamahal, balikan natin ang ating unang binasa kanina, yung first reading, hindi pa tinatapos. Mga kapatid, yung saan ba yun? Sa Mark chapter 10, verse 46. Dito ating makita, mga kapatid, patuloy tayo na patuloy na isinisigaw, mas lalong isinisigaw ni Bartimeo, "Have mercy on me, Jesus, thou son of David." Hindi siya nag-alinlangan, lalong pinataas ang kanyang pagsigaw. Amen? Mahabag ka sa akin. Si praise the Lord. Sino ba ang King of Mercy sa Bible? Si Allah ba? Si Buddha ba? Sino bang hari ng habag? Walang iba, yung namatay sa krus. Amen? Dahil sa kanyang habag, namatay siya para tayo nga makasalanan ay maligtas. Amen? Dahil sa kanyang pag-ibig habag sa atin, ang karapat-dapat na mamatay ay tayo. Biblical, for the wages of sin is death. Pero, talagang biblical, pero salamat sa Malpino, may karugtong. But the gift of God is eternal life. Amen? Through Christ Jesus. Amen? Eh kung wala pa hanggang ganyan lang ang verse, for the wages of sin is death, patay daw lahat, walang kaligtasan. Ngunit, mayroong karugtong. But the gift of God is eternal life. Amen? Ating palapakan, ating mahal na Panginoon. Tayo po'y pinagkaluban ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Si praise the Lord. Let's say praise the Lord. Pinagpala po tayo. Sabihin mong tayo ay galing lang sa alabok. Totoo yan. Tayo galing sa lupa. Nilikha ang tao ng Diyos sa kanyang sa kahawig ng Malpinoon, sa hugis ng Malpinoon, tayo po'y nilikha na kamukha ng Malpinoon. At binigyan ng hangin yung ating ilong upang nagkaroon tayo naging kaluluwa na may buhay. Amen? At sabi ng Biblia na tayo galing sa lupa, alabok, galing tayo sa lupa, tayo'y babalik sa lupa. Amen? Si praise the Lord. Kaya huwag kang magyabang sa ating sarili. Amen? Pero bagamat tingnan mo ang blessing ng Panginoon, tayo po'y mula sa lupa. Tama ba? Lupa, alabok. Pagkatapos, mula sa lupa, ginawa tayong tao ng Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay, nagkaroon tayo ng katawan, bagamat lupa, nagkatawang tao na tayo, mga kapatid. Pagkatapos, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, na ang tao dahil sa kasalanan, ito'y babalik sa lupa. Amen? Si praise the Lord. Pero tingnan natin, ang blessing ng bigay sa Malpinoon, napakahiwaga, bagamat galing tayo sa lupa at babalik tayo sa lupa rin, pag mamatay na tayo, wala na. Kakainin tayo ng mga bulati. Babalik tayo sa lupa. Pero tingnan mo ang blessing ng mga Pinoon. Galing tayo sa dust at going to dust din tayo uwi. Ngunit tingnan mo, nang tayo naging tao, yung in-between sa original natin na tayo nilikha na mula sa lupa at pag-uwi natin babalik tayo sa lupa. Tingnan mo yung in-between na tayo naging tao. Mga kapatid, tayo binigyan ng mga Pinoon
ng opportunity upang tayo maglingkod sa Kanya. Amen? Amen? Yung grabing blessing ating natanggap, mga kapatid, dahil bagamat maraming tao nga mula sa lupa at ang kanilang in-between sa kanilang kalagitnaan, mga kapatid, hindi nila binigay, hindi sila naglingkod sa mga Panginoon. Parang ang buhay nila, parang hindi nila binigyan ng halaga upang maglingkod sa mga Panginoon. Wala, ano sila sa mundo, mga kapatid, talagang doon sila sa makamundong gawain. Ngunit tayo, bagamat noong una, ganun tayo, ngunit dumating ang blessing sa atin nga tayo ngayon, habang tayo naglingkod sa mahal Panginoon, ating hinintay ating mahal Panginoon, tayo pinagpala ng ating mahal Panginoon, tayo po'y naligtas dahil sa ating panampalataya sa ating mahal na Panginoon. I say, praise the Lord. I say, praise the Lord. Mga batid, ating makita dito, balikan natin, tutukan natin si Bartimeo. Sabi dito, mga kapatid, siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapat siya'y lalong sumisigaw, ikaw ang anak ni David, mahabag ka sa akin. 49. At tumigil si Jesus. Ito na. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig. Tinatawag ka niya. Nag-iba ng sitwasyon. Ay kanina, pinagalitan niya, pinagwikaan. Ganon, tumindig ka na. Sa verse 50, sabi dito, at siya, pagkatapon ng kanyang balabal, kanyang garment, talagang hinagis niya, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. Nakatindig siya kasi hindi man siya pilay, bulag lang siya. Tindig siya at lumapit kay may Jesus dahil napakinggan niya ang busis ng mahal na Panginoon. Sa 51, sabi, at sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Amen? Ano ang ibig kong gawin ko sa iyo? Ang sabi ng lalaking bulag, Rabuni, na tanggapin ang aking paningin. Amen? Ano ang ibig, sabi naman, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ang sagot niya, Panginoon, gusto kong, sa madaling sa masayon nga pagkasulti ba, gusto kong makakita. Amen? Amen. I want to see. Gusto kong gumaling. Kasi ako bulag. Anong sabi ng mahal Panginoon? Sabi ng bulag, natanggapin ang aking paningin, nga ma-receive ko ang sight. Lord, that I might receive my sight. Sabi niya. Sabi ng mahal Panginoon, at sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad. Humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong panampalataya. Amen? At pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Amen. Praise the Lord. Ating nakita, mga kapatid, na instant healing ang natanggap ni Bartimeo. Amen? Bigla siyang gumaling, mga kapatid. Hindi niya binigyan ng pansin yung mga trial sa kanyang buhay. Nag-isa lang siya, mga kapatid, habang siya nagsumigaw, pinagwikaan siya ng marami, parang hinadlangan siya upang makalapit sa mga Panginoon. Ngunit walang nakahadlang sa kanyang pagsigaw dahil sinisigaw niya ang katotohanan nga si Jesus siya ang tagapagligtas. Tayo din, walang makahadlang sa atin. Kung ikaw may gipersecute ngayon, mayroon mang pagsubok sa buhay mo, huwag sabihin mong, huwag kang matakot, huwag kang matakot dahil ang Diyos ay panig sa mga taong hindi natakot. Sabihin ang katotohanan. Amen? Say, praise the Lord. Gumaling. Kung ang tandaan natin, mga kapatid, sa Bible, yung a woman of Canaan, yung babae na taga-Canaan, na katulad din niya, bukas ang iyang spiritual eye, mga kapatid, siya po ay lumapit sa mahal Panginoon, at sabi niya, ganun din, have mercy on me. Sabi niya, have mercy on me. O Lord, thou son of David.
Sabi na may isang babaeng woman of Canaan, mga kapatid, ito yung mabasa sa Matthew chapter 15, na lumapit siya sa mahal Panginoon, na sabi niya, Panginoon, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang aking anak na babae ay pinaharapan ng demonyo na dimpusis sa kanyang anak. Mga kapatid, mayroon siya anak na babae na dimpusis. Kaya lumapit siya at sinabi niya, binanggit niya ang word nga, thou son of God, or thou son of David, rather, thou son of David, O Lord, have mercy on me. Amen? Say, praise the Lord. Ang nangyari, hindi pinansin ng Panginoon. Walang sagot ng Panginoon, lumakad pa rin. Pagkatapos yung mga alagad niya lumapit, Panginoon, nagsigaw siya sa atin, sa hulihan sa atin, paalisin mo, mahal Panginoon. Basahin na lang natin, mga kapatid. Sa Matthew chapter 15, pakibasa, Matthew chapter 15, verse 22, 28. From the book of Matthew, chapter 15, verse 22 to 28. And behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Amen. Mateo kabanatang 15, ang talatay 22 hanggang 28. At narito ang isang babae na Kananiya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, Kabagan mo ako, Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahirapan ng luba ng isang demonyo. Datapwat siya hindi sumagot. At anumang salita sa kanya at napilitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y panamanahikan at nangagsasabi, Palisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating ulian. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi nararapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat sinabi niya, Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na mga laglag mula sa mga dulang ng kanilang mga Panginoon. Nang sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Oo babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo. At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Amen. Amen. Ating palapakan ang buhay na Diyos, mga kapatid. And lahat say, praise the Lord. So ito po sabi ng Malpinoon na woman, thy faith, great is thy faith. Napakalaki ng inyong paniniwala, ang inyong panampalataya. Amen? At tinagin ito mga kapatid na siya humingi ng habag, tulong sa Malpinoon dahil ang kanyang anak ay nalimong pusis. At tinawag niya Malpinoon, kilala niya, nag-recognize siya Malpinoon na siya ang Misaya, tagapagligtas, walang ibang Diyos, siya ang Diyos. Alam niya, kung tingnan natin, kaya sabi niya, woman, great is thy faith. Bakit? Ito po, iba ito. Itong woman, Kanaan ito. Alam natin yung Kanaan, yan ang teritoryo ng mga Gentile. Kaya pinaalay sila, yung promised land, binigay sa Malpinoon, yung mga Hudyo doon pumunta. Yung sa wala pa mo, hindi pa nakapasok yung Israelita, ang nagtira doon, hindi mga Hudyo, mga Gentile. Ito ay Gentile, hintil.
Amen? Amen? Matindi ang talagang kaya ating makita dito. Kaya pala nahabag ang mahal Panginoon sa mga hintil dahil mayroong mga hintil na grabing panampalataya sa mahal Panginoon. Amen? Amen? May mga manampalataya sa ating panahon ngayon, tayo hindi tayo Hudyo. Ngunit nahabag ang Diyos, naawa ang Diyos dahil mayroong tunay na panampalataya ang ating nakita ng mahal Panginoon, mga kapatid, sa mga hintil. Isa na itong woman of Canaan. Nasabi dito mga kapatid na hindi sumagot ang mahal Panginoon, binawala ang mahal Panginoon, ngunit sabi ng mga tao, palisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa hulihan natin, siya sa ating hulihan. Kaya sabi ng mahal Panginoon, datapat siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ng Israel. Ibig sabihin, sabi ng mahal Panginoon, nga hindi ako pinadala para sa mga Gentile, doon lang ko sa mga tupang sa bayan ng Israel. Amen? Amen? Sa verse 25, datapat lumapit sa kanya. Ito na. Sabi ng Panginoon, hindi ko pinadala sa mga doon lang ko pinadala sa mga nawawalang tupa sa bansang Israel. Ibig sabihin sa mga Hudyo. Pero ngunit nakita natin, napakita siya na kanang sabi dito, siya ay lumapit, nag-worship, nagtipaterapa sa harapan ng mahal Panginoon. Siya po'y lumapit sa verse 25, mga kapatid, at siya sumamba at nagsabi, Panginoon, sakluluhan mo ako, tulungan mo ako. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon, na tayo po'y humingi ng tulong humingi na tayo ng tulong sa Kanya. Amen? Si praise the Lord. Huwag kayong asa sa tao. Huwag tayong hingi ng tulong sa tao. Doon tayo hingi sa tulong ng ating buhay na Diyos. Amen? Magagalak ang mahal Panginoon ko kapag tayo po ay ang ating desire na tayo po humingi lang ng tulong sa mahal Panginoon. Hindi sa tao tayo. Hindi tayo sa tao maniwala. Hindi tayo maniwala sa mga gusto mahal Panginoon, tayo ay manampalataya sa Kanya. Kung mayroon tayong problema, sa Kanya lang siya ang lulutas. Kung mayroon tayong karamdaman, hindi na tayo lapit sa mga albularyo, mga manggagamot dyan. Wailaing tunay na manggagamot ang ating mahal na Panginoon. Si praise the Lord. Si praise the Lord. Kaya sabi dito mga kapatid na ito ang sinabi niya, saklaluhan mo ako, 76, at siya sumagot at sinabi, ito na, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Just imagine, itong babae, tinawag siyang aso. Amen? Tinawag siyang aso sa mga Pinoy dahil hintil siya, aso ang tingin sa Diyos, sa mga Gentile. Ngunit atin nakita, hindi siya natinag, hindi siya nagtampo. Amen? Amen? Tayo kung ikaw tawagin kang, tapi sabihin lang, pangit ka. Ano? Galit na tayo. Amen? Amen? May magsabi lang sa atin, mas gwapa ako sa iyo, mas pangit ka. Magtampo na tayo, magalit na tayo. Lalo lang, pagsabihan kang, mukha mo parang aso. Amen? Ngunit ating nakita, sinabi ng mga Panginoon, tinawag siyang aso. Ngunit anong sabi? Hindi siya natinag, hindi siya na-discourage. Ang sabi niya, mga kapatid, sabi ng mga Panginoon na marapat na kunin ang, siya ay sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Yung tinapay para lang sa mga Hudyo. Anong sabi niya? Natapat sinabi niya, O Panginoon, agree siya, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo ng nangalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Amen? Nakita niya, totoo yan. Pero kahit ang mga aso ay doon kumakain sa mga mumo, nahulog ang mga mumo mula sa hapag o mula sa lamisa ng kanilang mga agalon, kanilang mga Panginoon. Kaya nangarinig ng mahal Panginoon, itong pagkasabi sa isang babae, sabi ng mahal Panginoon, O woman, great is thy faith. Amen? Sumagot siya, sinabi niya sa kanya, O babae, malaki ang panampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. Amen? Amen? Si praise the Lord. Sabi niya, yung mga Gentile, yung mga aso,
Yung mga aso nakakain nga sa mga kanilang mga Panginoon. Kaya namang hamal pero ang laki ng kanyang ang iyong panampalataya, mga kapatid. Hindi siya discourage katulad ni Bartimeo, rather mga kapatid, nga hindi siya discourage bagamat siya ay pinagwikaan, mga kapatid. Hindi siya na-open, mga minamahal. Makita natin ang taong may tunay na panampalataya sa Malapino, yung taong nakarecognize sa Malapino, nakilala, hindi madaling matisod, hindi daling ma-open, mga kapatid. Kahit anong pagsubok, mga minamahal, talagang hindi umaatras. Kahit anong problema, kahit anong karamdaman, lalong maniwala sa Diyos dahil pag maniwala ka, tingnan natin sa Biblia, lahat na naniwala sa Malapino, lahat, mga kapatid, hindi sila nagmahay. Nga naman, ang lahat naniwala sa Malapino, sila po ay tinugon ang kanilang mga panalangin. Amen? Say praise the Lord. Kaya si Bartimeo, hindi niya yung dumaan ang ating mahal na Panginoon. Balikan ta si Bartimeo, kaya yan ang pinaka main na to, mga kapatid. Hindi siya lang dumaan ang mahal na Panginoon sa Jericho papunta ng Jerusalem. Hindi siya nagtagal, hindi siya naglangay-langay ba? Hindi siya nagmadali siya at talagang gigrab niya ang opportunity, mga kapatid, na at sinisigaw niya ang pangalan ng mahal na Panginoon, ay sinisigaw niya ang mahal na Panginoon, siya ang son of David, mga kapatid, siya ang anak ng David, mga kapatid, siya ang Savior, siya ang Messiah, mga kapatid. At ating nakita dito, mga kapatid, na si Bartimeo, mga kapatid, na hindi makakita ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo din. Ating na-recognize itong kongresyon na ito'y tunay. Katulad ni Bartimeo nga dumaan sa kanyang buhay ang Panginoon. Sa ating buhay, hindi tayo nag-akala nga dumaan sa ating buhay itong kongresyon na ito. Ang iba natin galing sa iba't ibang kongregasyon, ngunit magpasalamat sa mahal Panginoon na tayo'y pinagpala, na sumpungan natin ang tunay na gawain ng mahal Panginoon. Itong GMCIM, mga kapatid, ito'y tunay na gawain ng mahal Panginoon. Dan dito ang mahal Panginoon, kasama natin, katulad ni Bartimeo, mga minamahal, ito po'y may himala nga nangyari. Ang Diyos dito ay buhay na Diyos. Kung tayo po'y maniwala, kung mayroon ka mang karamdaman, mayroon kang problema, mga kapatid, ang Diyos dito, mga kapatid, ay hindi ang Diyos dito, mga kapatid, ay talagang nagpagpagaling ng karamdaman at nagbabago ng buhay. Amen? Manalig lang tayo. Magtiwala lang tayo. Huwag kayong mag-doubts, mga kapatid. Huwag kang mag-alilangan, mga kapatid. Huwag kang matakot, mga mahal. Manampalataya tayo. Dito ang Diyos nagpagaling. Dito ang Diyos nag-chastisement, nagpaalala ang Diyos dito. Mayroong mga minsan, mga kapatid, tayo paalalahan ng mahal. Ngunit magpasalamat tayo dahil yan ang tunay na Diyos. Magpaalala sa ating mga kamalian, sa ating mga kasalanan. Ngunit magpasalamat mayroong Diyos na tunay nagmahal sa atin, mga kapatid. Ating awitan, ating mahal na Panginoon, hallelujah. Habang tayo magbulay-bulay, itong iglesia na ito, tunay na iglesia, mga kapatid, ang mahal na Panginoon dito po ay nagpagaling ng karamdaman, hallelujah. Ang nagbabago ng buhay, naglutas ng problema, nag-aangat ng buhay. Kung ikaw walang trabaho, kung ikaw wala kang pakikitaan, ang Diyos, alam ng Diyos ang iyong pangailangan, ay ibigay sa Diyos. Kung ikaw ay maniwala, at ikaw ay magsampalataya sa mahal na Panginoon, at ikaw ay maglingkod sa Diyos, devoted ka sa mahal na Panginoon, at ikaw talagang masipag sa paglingkod sa mahal na Panginoon, ikaw po'y pagpalain ng ating buhay na Diyos. Kung tayo po ay hindi mag-alilangan, alisin natin, i-cast out natin yung mga doubts, i-cast out natin mga kasalanan. Hallelujah, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan at manampalataya sa Diyos. Dito ang Diyos magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Napakabuti. Pinagpala tayo na sumpungan natin ang tunay na iglesia. Hallelujah. Maraming iglesia ngayon sa buong mundo, ngunit tayo po'y pinagpala na mahal na Panginoon. Ating awitan ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. Ating pasalamatan ng mahal na Panginoon, nga hindi pa huli ang lahat, na sumpungan natin ang tunay na gawain, at na-recognize natin ang tunay na Diyos narito sa ating kalagitnaan. Itong tunay na iglesia, kasama natin ang Holy Spirit, kasama natin ang Diyos, mga kapatid, hallelujah. Wala tang ibang itinaas dito ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, ating awitan ng Diyos. Hallelujah. Kindly atong beloved singers, aawitan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ating awitan ng Diyos, mga minamahal, ating itaas ang ating mga kamay. Pasalamati ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sumpungan natin. Nakilala mo ang Diyos.
Kung totoong nakilala mo ang Diyos, kung recognize mo ang tunay na Diyos, huwag ka na makakilanlangan. Kung may karamdaman ka, may problema ka, manalig ka sa Diyos. Kaya sa Diyos pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman. Ang bulaga kita, ang pilay, yung pilay sa templo, nga inborn na pilay, hindi makalakad. Ngunit sa pagitan ng kanyang paniwala, mga kapatid, hallelujah, sabi ni Pedro, pilak at bulawan, wala ako. Ang narito sa akin, ibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumindig ka, tumayo ka, at lumakan ka, at pinagaling instant sa ating mahal na Panginoon. Ang isang pilay, ang bulag ay nakita, ang sanlahon na sinaaman doon sa Jordan River. Mga kapatid, siya ay sumunod sa propeta kung anong inuutos. Pinagaling 7 times siya lumulubog sa Jordan River, ay pinagaling ng ating buhay na Diyos. Dito lahat, right after baptism, ilubog ka sa tubig at nampalataya ka at magsisi ka sa kasalanan. Ang kalahat karamdaman ay alisin sa malapit noon. Ang iyong masamang ugali ay baguhin ng Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Atong daigo ng Ginoo, hallelujah. Atong awitan ng Diyos. Ang aming alay ay pasamba. Hallelujah. Kaluwalhatian. Kapangyarihan mo, walang katulad. Ay sama sa gahom sa Diyos, hallelujah. 1% ayaw pag-doubts, 100% maniwala ka sa Diyos, saling ka sa Ginoo. Sabi ng mga pastor, kauban 12 warrior doon sa lungga ng Abu Sayyaf, manalig kayo 100%, huwag 99%. Pag manalig ka, maligtas tayo, hindi ka mapugutan ng ulo. Pag 99% manampalataya, mapugutan ka ng ulo, walang himala. Ngunit pag 100%, ikaw mga kapatid ay pagpalain, pagalingin ang karamdaman, iligtas sa problema, lutasin ang mga problema sa pangalan ng ating malapit. Hallelujah. Sa'yo ang aming gawin, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad ang Diyos sa ating pinagmulan. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Jesus Christ, Thou the Son of David. Ikaw ang Messiah. Si Jesus ang tagapagligtas. Maraming tao ngayon, Iglesia ni Manalo, tao lang ang pagtingin nila, prophet lang. Ito'y sinungaling nga guro. Ang tunay na Diyos, alam natin si Kristo ang tunay na Diyos. Magpalad ang tao, niwala si Kristo ang tunay na Diyos. Hallelujah. Pagalingin ang karamdaman, baguhin ang buhay. Hallelujah. Pasalamati ang mga Panginoon. Mga kapatid, mula sa iyong puso, isigaw natin na ang Diyos na ating pinaglingkuran ay tunay na Diyos. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa problema. Huwag kang matakot sa COVID o anumang mga sakuna sa buhay. Katatakutan natin ang Diyos, mga minamahal. Mapalad tayo, i-grab natin opportunity mga kapatid, tayo't na sa katotohanan.
Nalungkot tayo, mayroong ibang kapatiran kasama natin noon. Ngayon sila tumiwalag. Nag-iba ng congregation, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit tayo po ay nakita natin ang tunay na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Maraming tao ngayon, hindi bulag sa physical, puro bulag sa katotohanan. Maraming pastor ngayon, nagtuturo na walang katotohanan. Pag magkasakit, uminom ng gamot. Pag may problema, lumapit ang tao. Tayo pag may problema, Diyos ang ating lapitan, mga kapatid. Manampalataya ka sa Diyos na buhay. Mabuhay ka. 100% maniniwala ka. Ano mang pagsubok, kung ikaw may nagkasala, magsisi, talikuran ng kasalanan at manumbalik sa Diyos. Pagalingin yung karamdaman. Sulak-lutasin ang problema. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya mapala tayo, huwag tayong manghina sa paglilingkod. Magpalakas tayo, mga kapatid, magpalakasan tayo dahil malapit na dumating ang ating Diyos na tunay na pinaglingkuran. Mapalad ta. Hindi lang si Pedro sinabi, Simon Barjona, mapalad ka, tayo lahat. Mapalad tayo, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang malungkot kung ikaw nasa pagsubok, wala kang pira, anak ka sa trials. Huwag kang malungkot. Ang nasa iyo ngayon, mga kapatid, ang nasa atin ngayon, ang katotohanan, nandito tayo sa buong katotohanan, mga kapatid. Ipagsigaw natin ang ating pinagkulang tunay na Diyos, mga minamahal, habang tayo makadama siyang presensya, ating itaas ating kamay, magsisipo tayo sa ating mga pagkukulang, kasalanan. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Mahal na Panginoon, sa oras na ito, salamat sa iyong salita. Mahal na papaginggan. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, lahat ng kapatiran, mga magagawa, O Diyos, kaming lahat, mahal na Panginoon. Patawarin mo kaming lahat, O Diyos. Hallelujah, sa mga kanhimong ginagawang kasalanan. Patawarin sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah, mahabag ka, O Diyos. Doon samot na langin namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa ating mga pangailangan ng kapatid, ating cast out ang lahat ng karamdaman. Walang ibang retisisyan kundi ang mahal na Panginoon. Tayo po yung manampalataya sa mahal na Panginoon. Tayo po itaas sa ating kamay. Tayo po manalangin lahat. Praise you, purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat o Diyos sa pagkataong ito, mahal na Panginoon, sa pangunadaling mahal na Pastor, O Diyos. Hallelujah. Pagalingin mo lahat ng mga karamdaman na rito, mahal na Panginoon, sa aming kaligitnaan, O Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, TB, diabetes, arthritis, ulcer, asthma, mayuma, skin allergy, tarang matang sa balati ang karamdaman, lumayas sa pangalas, cast out, be healed in the name of Jesus, in the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, in the name of Messiah Jesus Christ, cast out, be healed in Jesus' name we pray, be healed, cast out, problem soul, vice began, in Jesus' name we pray, amen, praise the Lord. Puri mga Panginoon, tayo po tatayo, mga kapatid, tayo po lumundag ng tatlong bisis. Tayo po yung sumigaw na Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Ang lahat magsabi, Jesus, ang lahat sabi, I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus. Puri mga Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay patuloy, mga kapatid, sa ating mga announcement. Sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po ay ganun din ang ating gawain every Sunday, 10 a.m. to 3 p.m., Wednesday 4 to 8, Friday 6 to 11. Yan po ang ating schedule. At ang ating Jesus Mega Hour, every daily, every night, mga kapatid, except Friday. So, from Monday to Sunday, except Friday 8 to 9 p.m. ang ating gawain sa ating Jesus Mega Hour program. Live internet ka na, mga kapatid. At puri mga Pinoon, sa ating papatuloy, mga kapatid, alam natin, huwag natin kalimutan na magdala tayo ng mga bisita sa araw ng gawain. Puri mga Pinoon, tayo pinadako sa closing prayer, ating tinatawagan, mag-pray ating bilabid Preacher Brother Antonio Rondina. Manalangin po tayo, mga kapatid, tayo po ay makapagdala ng bisita sa sunod na gawain o sa sunod na gawain, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Bishop po itong Preacher Roland Cardenas. Ang po mga igsoon sa itong temporary bulag-bulag.
Dalay kong kadayos, nagtapusan malapinon in matam kagabiyon. Salamat malapinon tapos yung luwaton, malapinon yung service malapinon. Sa pagsugod sa mga dato sa MCG, Jerusalem, labi ito na bitan ng mga choirs, mga bitin sa isunan. Sa pagwasabot sa paghatag sa kapulughalad, dabas sa mga pulong. Nga rugbod magagahom, salamat malapinon sa mga tayo silang kapsensya, pabatis na sa kanamo malapinon. Ano ka meron sa matabi temporaryo, pagbulag-bulag, sinubag-ampok, labas ito sa alami, the Lord. Proteksyonan mong tago sa kanamo malapin likit sa kasi talagman sa ubiyay pagsakay sa sakyanan ibalik sila sa pagsimbas kanimo malapin para service malapin ug tanong giampo sa mga pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kunyo, gamalo nito sa